So yun po mga ka-journey ay isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ay hapon, umaga pa pala. Yun sila Ate Mes, oh. Uy! Ang gawa nyo dyan? Why? Help me, wala ka pa suklay. Magsuklay ka nga. Suklayan mo ngayon kung kumain na ba yan? Visit na. Sabi mo, Daddy. Visit na sa tabi, Daddy. Daddy. Daddy, help me. Why? Finish na ipaw-paw. Help me. Sarap ng duyan-duyan mo dyan, ha? Help me. No, na. Naligo na ba yan? Yes. Nakaligo na pala. Suklayan mo nga yan. Mamaya na magsuklay kasi nga nagpapaano kami dahil matutulog kami mag-ina. Nagpapaantog. Sabi niya, Mami, get mo daw yung baby duck. Sabi ko, no. Psst, listen to Mami. Listen. Ay, Baby duck. Anong gagawin sabi niya sa na, baby duck? What's si Mami duck? What's si Mami duck? Oh no, where is my baby duck? Cry daw yung yung mother duck. Di ba, Be? Nag-cry yung mother duck. Mother duck say, quack, quack, quack. There are baby duck hiket. Pow, pow. Nakakain na siya man, oh. Yes. Pigilan ko muna pagpakain ito ng itlog. Bakit? Nangangatis. Akin na. Huwag mo muna open. Wait lang. Yan po mga ka-journey. Tingga ang ating mga Akin na yan. tingga ang ating mga gagawin ngayon dito sa bahay, no po. Wala muna tayong panday-panday. Ang dami ko pang talagang dapat gagawin dito pero naudlot na mga ka-journey. Cabinet, tapos yung double wall dun sa loob. Tapos itong yero na ito. Hindi pa napalitan. Ando na yung yero, naka-ready na yung yero dun, no. Kaya lang hindi natin magawa-gawa pa sa ngayon mga ka-journey kasi tag nito pahinga muna, hindi mahirap nang isubo natin yung ating sarili na hindi pa kaya mga ka-journey kasi ng mga nakaraan nga halos sunod-sunod tayong nagpapanday dito sa bahay. Yan ang naging ayan ang tuloy ng nangyari, parang tayo na nabigla, no po. Sunod-sunod naman kasi talaga yung ginawa natin na pagpapanday dito. Kung tutusin talaga, dami pa akong gagawin. Yung bulada doon na sinasabi ni Kuya Mando gagawin pa sana namin yun. Si Kuya Mando naman din hindi na natin mapursige sa ngayon dahil talagang babad na siya ngayon sa pag-aararo dito sa pagka-tractor dito sa lahat ng mga bukirin ditong nakapalibot dito sa lugar mismo na to. Yung mga nakapalibot na mga palayan dyan. Yan, ito puros palayan po. Ang lalawak niyan. Nakikita natin yan nung mga nakaraan. Sino po yan? Sino po mga journey? Babalikan po namin. May tawag po. Ayan, ayan mo. Hayaan mo lang muna natin sa atin doon. May kausap na subscriber po. May tumawag daw eh. So yun nga ayaw nating disturbuhin din si Kuya Mando dahil siyempre hanap buhay po yun mga ka-journey. Mahirap naman natin siyang porsigihin sa mga pagtuwang dito nga sa bahay. So sino ko ito? Dito doon ka lang kay mama. Dali. Diyan ka lang. Wala ka ng suklay-suklay. Ano ba nangyari sa buhok mo? Ha? Diyan ka lang. Probinsya ng Hilaw ka na talaga. Paligo na pala ang aking bunso. Diyan ka lang. Diyan ka lang kay maano ikaw dyan. Di pwede akyat nga. Di pwede akyat. No. Oh, mataas yan. Mahulog ka dyan. So ngayon, ang gagawin ko na lang dito talaga, kung ang naisipan ko nga sana si Makmak at si Dudong, pansamantala ko sanang papuntahin dito. Ang problema naman,
Nagsipag-apply kasi si Dudong kasi nag-apply ng for abroad. Tapos ngayon naman si Makmak, linggo lang din ang available. So, wala talaga, kundi ako talaga ang magdahan-dahan nito. Kaya ang dami ko nang natenggang gagawin po kung tutuusin. Dito, magagawa pa sana ako ng kanal dyan kasi yung tubig na pag naglalabas si Ate Mengs doon, dito bumabagsak yung tubig. Nagpipitak na po dyan, oh. Nagtubig na po dyan. Ang delikado kasi yung poste doon, bagaman nakasemento po yan, siyempre pag pumapasok sa ilalim ang tubig dyan ay lalambot ang ilalim yan. Kaya gusto ko sanang kakanalan pa ganun doon. Nag-usap kami ni Kuya Manto niyan kagabi. Sabi naman daw ni RB ay kung may time siya daw, siya na lang daw gagawa. Nakakahiya din kasi sa kanila makisuyo kasi puros may mga trabaho. Si RB, si Carman, may mga trabaho sila Talagang tutok sila ngayon, lalo pat yung ampalayahan nila ngayon ay sinimulan na nga ng magpanibagong tanim. Kaya babad talaga sila doon sa, kumbaga yung panahon nila talaga nakaukol doon. Tapos pagka bumakante sila sa bandang hapon, pag nakauwi si Kuya Mando dito, doon naman sa ibang sa ibang mga bukirin na naman siya nag-aararo o nagtatraktor. Kasi nga siya din kasi ang mga pangunahing tinatawag din dito sa dito na area, ha. Tapos sabi nga ni Kuya Mando, meron pa siya doon sa lugar ng San Vicente ba yun, meron pa siyang tatrabahoin doon, yung sarili din nila yun, sariling bukid. Kaya talagang hindi natin sila pwedeng pakisuyuan kung hangga't maaari. Maliban lang pag free time talaga sila, pag free time naman sila, nandito lang yan sila yun, mag-iisip na yan, okay na yan, ano bang pwedeng gawin natin yan. Tulad nga nung kahapon, yung aking tapaludo ng aking sidecar, dahil nga binaklas ko kasi yun mga ka-journey, dahil nga nabibilaukan yung gulong doon, hindi makakaikot pagka maputik ang daan namin dyan pagkatag-ulan. Hindi ko alam na ginawa pala ni Carman. So maraming salamat, Carman. Nagulat ako naikabit niya na pala. Kumbaga nilagyan ng extension para umangat yung tapaludo doon sa gulong para hindi mabibilaukan ng mga putik. Yun, nagawa niya na. Yun, ibig kong sabihin lang na pagka may mga time naman talaga sila, tumutuwang sila kung ano yung mga kailangan ko dito na dapat gawin. Tulad nun nga, yung sidecar na yun, dapat noon ko pa yan ipapagawa sa labas. Hindi ko rin magawa, papagawa-gawa doon. Ayun, ayan na, naikabit na, okay na. So ngayon, mga ka-journey, etong mga gagawin ko dito, pakikiramdaman ko lang muna yung aking kondisyon ng aking katawan. Pero kaya nga nandito lang ako, hindi ako masyadong nagkikilos muna. Bagaman naghatid din ako sa mga estudyante, pero hanggang doon lang. At pagdating dito, pahinga na, relax na kasi kumbaga inano ko muna, kinukondisyon ko muna yung aking katawan. Hindi muna ako nagkilos-kilos kasi na talaga ako na medyo napuruhan yata ako nung mga nakaraan, yung naglalagari-lagari ako. Samantala tinulungan pa ako ni Carman nung naglagari ako ng 3/4 na kahoy, yung tawag ito, Marinflex, ay napakatigas po yun Doon lang naman yun din nag-umpisa nga parang na yung katawan ko, parang nabigla talaga sa trabaho kasi alos araw-araw po yun Akyat dyan sa bubong, tapos yung pagdudubol dito sa loob, paggawa ng mga pinto. So, ang dami kong ginawa nun Kaya yun ang isang naging dahilan kung bakit isa yun sa naging dahilan talaga na over sa gawa na hindi naman dapat. Kasi gustuhin ko nga, sabi ko nga mga ka-journey, kung wala lang talaga kung karamdaman, hindi man makaganito yung buhay namin, hindi man makaganito sa totoo lang. Yung bang parang sobrang hirap, hirap sa yung hirap kumita, madalit sabi. Kasi wala na hindi na talaga po pwede. Tulad yan, kung gustuhin ko maghanap buhay dyan sa labas, na yung pinakamagaan kong hanap buhay mga ka-journey talaga, yung pagmamaniho na lang po yun na lang talaga. Kasi kahit papaano, hindi na puwersahan, hindi na puwersahan. Kaya gusto ko nga mag-apply. Sabi ko kay Ate Megs, mag-apply ako
babalik ako ng drive, subukan ko lang kung matanggap o di, mas mabuti kung matanggap ako. Ayaw naman ni Ate Mings. Kasi katwiran na Ate Mings, wag na, kasi hindi na katulad dati nung paningin mo na pagdating sa gabi maliwanag pa yung paningin mo, truck yung mamanihuin mo kung sakasakali, sabi niya, baka mamaya maaksidente ka pa dyan, kasi iba na yung dati mong yung paningin, siyempre nandun ang katotohanan, nagkaedad na tayo. Natatakot si Ate Mings na baka daw maaksidente pa ako, kasi pag gabi iba na raw yung sa gabi, baka hindi na raw ako makakita ng maayos, magkus pa na aksidente. Kasi di niya masabi, sabi niya kung pag-apply mo baka bigla ka matanggap, tapos iba na yung dati kaysa ngayon, sabi niya. Sabi ko naman, yung kanyang pag-concern naman sa akin, tama naman din yun. Pero na kasi ako mga journey, nababagot na ako dito sa loob ng bahay na gusto kong kumita man lang, no? Gusto kong kumita. Ayaw kong parang pakiramdam ko sa sarili ko na parang pabigat ako sa loob ng bahay. Sa bagay, kahit papaano, mayroon tayong ganitong hanap buhay sa pagbablog, no? Salamat, nagpapasalamat nga ako sa inyo ng napakarami, dahil kahit sa papaano sa inyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel ay kahit papaano nagkaka-revenue tayo, bagaman hindi man ganun pakalaki ang ating kinikita, mga ka-journey, pero kahit papaano meron. So yun sabi ko kay Ate Mings, nainip na kasi ako sa loob ng bahay, gusto kong maghanap buhay. Sabi niya, paano ka nga maghanap buhay, yung katawan mo bago-bago ang kondisyon, kung hindi lang ako nagkakaganito. Hindi kami maghirap ng ganito, mga ka-journey. Hindi kami naging ganito na yung bang ang pakiwari kasi ng iba at ang mga naisip ng iba, parang umaasa na lang kami sa mga nagkaloob, mga ganun. Bagaman andun talagang katotohanan, mayroon talaga nagpapaabot, no, ng mga munting pagtulong o pagtuwang, tulong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng mga nag-sponsors. Pero hindi tayo dapat makatuon doon ang ating isipan na doon na lang tayo aasa, no? Kaya ngayon sabi ko kay Ate Mix, huwag tayong umasa sa ganun. Kung meron man, din nagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, kasi yun, ginamit silang kasangkapan ng Panginoong Diyos para tayo makatawid sa mundong ito. Pero hindi po pwede na doon lang tayo aasa. Kasi mahirap ang mga yan, may mga gampanin din yan sa kanilang mga pamilya. Kaya sabi ko kay Ate Mix, bahala na, sabi ko. Laging laman ng bibig ko sa kanya, sabi ko bahala na. Kaysa naman na parang laman tayo ng alam mo yung iba diyan nanonood, pero ang iba diyan pagka nasaling lang ng kaunti ang kanilang diyan, magko-comment diyan. Maasa lang naman kasi kayo yung mga ganun ba. Pagod na ko sa ganung mga senaryo, mga ka-journey, na parang pakiwari ko sa sarili ko, sumasandal na lang ako sa iba na wala na akong kakayahan sa buhay ko. Kaya yan ang lagi kong iniisip, na parang wala na ba akong pwedeng gawin? Yan sabi ko sa sarili ko. Kaya lagi kong ipinagdidiinan sa kanya, bahala na, patay kung patay, sabi ko. Kung mamamatay tayo dyan sa man, at least gumagalaw tayo, at least gumagawa ako ng paraan. Hindi tayo nakikita ng mga tao na umaasa tayo sa kanila. Sabi ko sa paulit-ulit mo binabanggit kay Ate Mix, sabi ko kung hindi lang ako nagkasakit, never akong parang nagmamakaawa ko sa ibang tao. Malabo sa sabaw ng pusit yan, kaya hindi ko talaga hindi ko talaga ugali yan ng parang magmamakaawa ko sa ibang tao. Pero sa sitwasyon ko ngayon, gugustuhin ko man nga na gayahin ko yung dati kong ginagawa, pero hindi na kasi talaga mangyari. Pero sabi ko kay Ate Mix, walang imposible kung susubukan ko ulit. Okay, kung ano man mangyari sa'yo, wala akong magagawa. Basta at least ipinakita ko talaga sa buong mundo na talagang gumagawa ko ng paraan. Hindi ako nagpapabaya sa sarili. Kasi ang nakasalalay dito, pamilya ko pa din Sabi ko kay Ate Mix, kung ikukumpara natin dun sa na-vlog natin, hindi ba? Yun talaga. Yun masasabi natin,
talagang ano na, Diyos na nga bahala eh. Diyos na lang bahala din sa kanila eh. Dahil nakakaawa din talaga sila. Nung na-vlog nga natin yung kalagayan ng pamilya ni Duna. Pero sabi ko, ako makakagalaw pa ako ma, sabi ko. Kaya ko pang gumawa ng paraan. Wala naman akong ibang paraan na yung doon ako mas kabisadong na trabaho kung ano yung trabaho ko dati. Magmamaniho ulit ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, wag na. Wag na. Bahala ng buhay natin kung ano, saan patungo ito, sabi niya. Sabi ko, oo nga, saan patungo? Pero hindi ka makakaiwas sa comment section. May mga marinig ka na hindi talaga mabuti, hindi maganda. Sa halip na palakasin loob mo, lalong ibulog mo ka talaga sa pamamagitan ng mga masasamang komento. Kaya kuminsan maisip ko, sige, trabaho nila ako, patay kung patay. Yung minsan yan ang naiisip ko mga ka-journey. Kaysa naman, nandito ka lang, puputaktihin ka na kung ano-anong mga komento na hindi naman nakabubuti. Pag nabasa mo, lalo ka lang manlulumo eh. Sa halip na lalakas ka, babigyan ka ng lakas, inspirasyon. Hindi ganun ang ano. Pag nabasa yung mga komento na ano. Minsan mga ka-journey, naguguluhan talaga ako sa totoo lang. Naguguluhan talaga ako. So yun lang naman ang aking saloobin ko sa buhay ko mga ka-journey. Tila na ano ako, nanlulumot, nahahapis, no? Nanlulumot, nahahapis, na hindi ko alam kung saan ako pupwesto, kung saan ako lulugar, kung saan ako magiging komportable sa buhay ko. Kung hindi ka magtatrabaho, madami kang maririnig. Ngayon, kung magkikilos ka, marami ka pa ring maririnig. Aywan, naguguluhan ako. Gusto kong maghanap buhay. Di ka pwedeng maghanap buhay. Relax ka lang. Pag hindi ka maghanap buhay dito, umaasa ka lang sa mga sponsor. Wala akong mapupuntahan kung saan po ako lulugar, mga ka-journey. Naguguluhan talaga ako sa totoo lang. Naguguluhan ako. Lalo pat sa sitwasyon namin dito, naguguluhan talaga ako. Yan, si Ate Mings, may hanap buhay naman kahit papaano. So, kung yung kay Ate Mings nakita, kapag magka-street siya ng 1 linggong pasok, kahit papaano, meron talaga. Baon ng 2, si Yasio hindi na nagpapahatid ngayon. Namamasahe na lang. So, pamasahe ni Yasio yung bali-balikan. Si Kia lang ang hinahatid ko ngayon mga ka-journey, kasi hindi talaga obrang hindi mahatid yung bata. Delikado talaga kasi walang overpass yung mga daanan dyan. Saan si tatawid si Kia, di siyempre tatawid pa siya sa kalsada. Pagka bumaba siya doon sa pagbaba niya, ang daanan ng eskwelahan nila nasa parting left side di tatawid pa siya. Ayaw ko talagang hindi pwedeng maihatid si Kia. Kung si Dindin naman ang asahan ko, isa pa si Dindin. Dinumero yan kung gumalaw, maglakad yan ako. Diyos ko, baka yan pang hindi rin marunong sa tawid-tawid yung batang yan kasi hindi naman sanay din yan magtawid-tawid. Kahit sa metro, hindi yan sanay magtawid-tawid. Hindi man din gala din yan Bahay lang yan. Kung yan yun, isa sa talaga na namin na nag-isip pa talaga kami kung ano yung pwede namin, kung ano pang pwedeng paraan na pwede namin pasukin. Yung may nabanggit sa Ate Ming sa akin na batay doon sa mayroon nag-comment daw may nag-comment o may tumawag baga sa kanya yun, nagbigay ng suggestion na magmamami ba yun? Magmamami na lang. Yung mga yung mga ano ba ang tawag niya? Paris mami baga tawag doon. Yung mga karniwang mga pagkain sa mga vendors sa mga streets. Pwede naman yun, wala namang masama dun.
Pero kailangan mo pa din ng ano yun eh. Pero pwede na ano ko rin yun, na napag-aralan ko. Sabi ko parang pwede din naman talaga yung Paris Mami na yan. Ang kailangan mo doon, kalderong malaki. Tapos yung mga kaldero, madali na lang yan eh. Dali naman lang na yan. Nandyan lang sa bayan, gustong bumili. Kailan doon kasi doon, malaki talaga. Bali, isang pangkanin, kasi Paris Mami nga eh. Isang pangkanin, at saka isang yung pang mami talaga, lagayan doon, nasa sabaw. Tapos yung isang aluminum na parang yung itsurang lagayan ng taho. Yan. Mahal po yan eh, yung lagayan ng ganyan. May nagtanong ako niyan, yung isang set na na yan, nasa 15,000. Oh, mga set na yon, nandun na lahat yung mga sandok, mga di ko lang alam kung yung kaldero kung magkano kasi iba yung sa kaldero eh. Yung set lang ng pang mami, mahal po kasi yun mga ka-journey. Pag ganun lang yun, pero mahal po yun. So siyempre, lagay ng mami, lagay ng sabaw, yung pinaka sabaw ng mami, tapos yung kanin, bali tatlong klaseng yun. Tapos yung sidecar, papagawan mo pa ng medyo lami-lamesa yan. Tapos yung patungan ng kaldero, doon isisiksik yung kaldero sa tapos may saingan sa ilalim para manatiling mainit, yung mga ganun. So marami pang kailangan, pero pwede talaga yung suggestion na yun para sa akin. The best yun, yung Paris Mami na yan. The best para sa akin yun mga ka-journey. Kasi naka-steady ka lang sa isang lugar eh. Bawa, dito muna tayo tumambay kasi matao. Yan, pagka medyo alanganin naman, pwede mo naman ipatakbo yung sidecar kung saan ka pwedeng pumwesto. Ang pinakadabis na pwestuhan yan dito mga ka-journey, sa parking bayan-bayan. Hindi dyan sa magigilid ng hindi masyadong pansinin yan, yung mga ganyan. Depende siguro mga ka-journey, depende rin siguro kahit dyan sa magigilid ng kalsada, pwesto ka na, lalo pa kung gabi kasi napakaraming truck dyan pagdating sa gabi. Pwede rin siguro. Kaya pag-aaralan ko yan o kahit siguro kasi ang kailangan mo nang bubuhin dyan yung sa sidecar, papatinuin mo yun, lagyan ng bubong, lagyan ng patungan, parang lamesa, tapos yung kainan ng mga tao na gagawa ka ng parang lamesa, paikutan ng upuan, ganun yun eh sa mga sidecar. Ibig sabihin, utay-utayin, trabahuin. Una mo nang ipapagawa dyan, bubong. Talaga, kailangan yan, may bubong. Pwedeng Paris Mami kanya na walang bubong yan. Yan, lagyan mo pa yan. Tapos, bibili ka ng luna para yung pagtatambayan ng mga kakain, mayroong masisilungan. Tapos, lamesa. Yan. Ibig sabihin, hindi makuha sa isang buwiluhan yan mga ka-journey. Isang buwilo lang, hindi makukuha yun. Pero the best yun, yung naisip nung may nag-comment yata yun o basta nabanggit lang ni Ate Ming sa akin na may nag-suggest daw sa kanya na ganun. Sabi ko okay, maganda yun kako. Sabi ko maganda yun. Magluto ka lang ng pakunti-kunti lang muna eh. Huwag lang madami. Wala namang masisira basta-basta doon. Ang problema lang pala yung pag-iimbak ka ng yung yung mga hiniwang mga baka yan eh, mga laman loob. Walang pag-iimbakan. Kasi need mo yan ng refrigerator. Isa yun sa naisip ko, isa yun sa ko kay Ate Ming. Nabanggit ko sa kanya yan. Sabi ko, ang problema natin pala, yung pag-iimbakan. Kasi di mo masasabi sa bawat araw na paano kung hindi maubos. Di siyempre may pag-i-stackan ka. Yan, doon mo siya i-stack. Kumbaga meron kang doon mo siya i-pressure ba? Yan. Pero yung rep naman sa ngayon may mabibiling segunda mano. Yung mga segunda mano meron yan kahit yung maliit lang. Yung pang lang talaga for exclusive for lang sa negosyo mo. Pwede yun. Meron namang mabibili nun. Pero ibig kong sabihin, pwede talaga yun. Yung negosyo nyo na naisip nung nag-suggest. Pwede yun. Pwede yun utay-utayin na buuhin, no? Magsimula dun sa sidecar hanggang doon sa kaldero o ano pa ba,
Tapos hindi bali na huli na yung pinakapuhunan, huli na yun kasi anhin mo yung may puhunan ka kagad, hindi mo pa naman naigayak yung mga materyales na kailanganin mo. Mga kaldero, yung aluminum na lagayan, mga, diba? Mga platong, bibili ka pa niyan eh. Ang dami pa, talaga, lamesa, bibili ka pa ng upuan. Tapos lalagyan pa bubong yung sidecar. Yan. So, madami pa, no? Tapos extra kalan kasi kailangan may kalan ka niyan eh. Mayroon kang gasol yan sa ilalim eh. Na ganong kalaki. Na may pang ininan ka doon na para pag lumamig, pwede mo initin siya ulit. Ganon po kasi yun eh. Di mo pwede magpares mamigan, hindi mainit yung ibibigay mo sa tao. So, ang dami pang gagawin. Pero makuha sa utay-utayan. Makuha yan. Yan, ang napag-usapan namin ni Ate Mings yan. Sabi si Ate Mings naman, sabi ni Ate Mings, madali na lang natin sabihin yan. Pero sa ngayon, hindi pa natin yan magagawa agad-agad ng ganun kabilis. Kasi pag-iipunan mo pa talaga yan eh. Sabi ko sa kanya. At yun din sabi niya sa akin. Pag-iipunan pa talaga natin yun pa. Kasi, sumang-ayon ako dun eh sa sinabi niya. Sabi ko, pwede nga yun. Pwede talaga yun. Kasi lalo na pag tungtong ng mga alas 3 ng hapon, dabis yun mga ka-journey. Dabis yun. Kasi parang parang merienda. Parang meriendang hapunan na. Ganun. Kahit sa gabi, pwede yun. So, sana magkaroon tayo ng mabuo yun. Mabuo yun. Kasi talaga, may goal kasi talaga kami ni Ate Mings, mga ka-journey. May goal talaga kami dahil yun nga, sabi ko nga sa kanya, wala naman tayong ibang hanap buhay nga na naisip talaga. Kundi kung mamumuhunan tayo dito na mamimili nga sana kami ng mga gulay-gulay ba? Iba-ibang mga gulay. Kaya lang seasonal kasi din yun kasi katulad ngayon wala nang gulay. Wala na kasi nagtatanim pa lang sila. Lalakad pa ng ilang buwan yun bago ka uli magkaroon. So, ang sabi ko kay Ate Mings na mayroon tayong pupuntaryahin ngayong hanggang December sana kung may awa ang Panginoon Diyos. Kung sana nga talaga matuloy, matupad, mangyari na magkaroon kami ng isang kahit sikunhan na sasakyan na aming gagamitin pang tawag nito mga ka-journey, yung sa apps, no? Kasi sa apps hawak mo oras at ikaw bahala kung kailan ka babiyahe. Tulad nung ginawa namin sa doon sa mga bata nung yung L3 nila. Kaya lang kasi wala na yun na sinurinder na yata nila, wala na rin ang balita, di naman nila ako binalitaan ukol doon. Yun ang pinakadabis na nakikita ko. Kasi pindot ka lang, accept ka lang, puntahan mo na kung saan banda yun. Pero ang ko, dito, province, hindi ako aakyat ng Maynila. Dito lang sa province lang ako. Para medyo makaiwas-iwas ako sa matinding traffic. Ngayon, napag-isipan namin Ate Mings na yung makakuha kami ng sikunhan na van. Mayroon talaga mga ka-journey, ang dami kong nakikita na okay pa, ayos pa talaga, sobrang napakaganda pa talaga, kita ko. Kaya lang, walang pera, wala pang pera. Kasi pag nakuha namin yun, bagaman segunda mano yun, at least wala kaming huhulugan, sa madaling sabi. Wala na po kaming huhulugan pag nakuha na namin yun So ngayon, ang na lang doon, i-apply mo lang siya sa apps, no? Sa mga, yung like, Transportify, sa Lalamove, ewan ko lang kung uobra pa ba ako doon dahil dati pinasok nila ako doon sa Lalamove na cancelled yung aking pangalan doon kasi gawa ng hindi na ibiyahe nga kaagad. Sa Transportify naman, ala na rin, hindi na rin ako, ewan ko lang kung pupwede pa ako, pero marami pa namang apps na pupwede namin pasukin mga ka-journey. Sana matupad namin yun Ate Mings. Yun talagang pinakampuntarya namin yung kabuhayan muna talaga. Kasi doon kami makakahugot ng yun bang medyo mataas-taas na income, no? Doon kami ng medyo mataas-taas na income. Kapag nakapag biyahe na kami talaga ni Ate Mings, dalawa kami. Hindi ko na papapasukin yan
So kung sarili namin sasakyan yun, wala kami hinuhulugan doon. Larga na kagad kami. O di, pagkadating ng hapon, kita na kagad kami. Kaya isipin nyo nga po mga ka-journey yung doon lang sa biyahe-biyahe namin ni nila Dodong. Yung 3,000 sa isang araw, 3,000 sa isang araw ha, hayahay na po yun eh. Kitang-kita na eh. Kasi yung 3,000 na yun, ano ni, parang net na namin yun. Net na. Kung halimbawa amin ni Ate Mengs yun, yung 3,000 na yun na nalilikom namin, sa amin agad ang timan. Kasi ikaw ang pipili eh. Pag ba, sa those apps na yun, ano ba to, cash or, di ba mayroon kasing iba na within 3 days mo na kababayaran. Pwede kasing ganun eh. May ganun kasi. Depende sa iyo kung halimbawa yung ano ba to? Ano ba yan? Cash ba yan yung nag-book? Cash ba yan? O pag cash yun, patusin mo kaagad. Kasi pagdating doon kasi babayaran ka kaagad. Ibig sabihin pira kaagad pagdating ng hapon. O ay kung kumita kami ng shall we say 3,000 nga no? 3,000. O di malaking bagay para sa amin yun. O, igas namin yung 1,000. Palagay natin, igas yung 1,000, di may 2,000 kami. O, sa isang araw lang yun, mga ka-journey. O, ipalagay natin yung 500 doon, i-save mo para sa maintenance ng sasakyan, di may 1,500 ka. Pinakamababa pa po yun, yung competition namin doon. Kasi minsan kumikita kami ng 4,000 mahigit. Sa isang biyahe lang, sa isang araw lang. Kumbaga sa isang hindi na yun ha. Maaga pa lang yun. Hindi pa yun babad. Lalo pa kung agahan mo, alas 3 ng madaling araw. Mag-start ka na magtanggap ng book. Di, wala pang alas 5, pwede ka na umuwi. Diba? Yung mga ganun ba? Sarili mong oras, baga sa madaling sabi. Kaya kung hindi ka naman tatanggap ng book sa ngayon, walang problema. Walang magsisita sa iyo. Kasi booking po eh. Ka lang sa booking eh. Ba nag-aagad ka lang kung gusto mong mag-book, tanggap ng book, okay. Pag hindi, okay lang din. Yung ganun, yun ang nakikita kong pinakamagaan sa akin ngayon na hanap buhay sa akin. Pag tanggap mo ng book, tara, puntahan natin. Karga natin yan kung anong pwede. Kasi hindi naman kami ang magkakarga eh. Mga ka-journey. Kung sino yung nagbo-book doon, sila ang magkakarga doon sa sasakyan. Tapos pagdating doon sa pagpupuntahan doon kung saan yung ibabagsak, mayroon ding magbababa doon. Yung mga ganun po mga ka-journey. Basta ang trabaho mo doon, pick up, then unload. Yun lang ang trabaho mo. Pick upin mo, doon, tapos i-drop off mo, yun lang. Wala ka nang ibang gagawin. Yun ang pinaka-the-best na hanap buhay sa akin pong na uobserbahan sa ngayon. Yung sa apps mga ka-journey. Kaya, sana, hanggang December kasi dami akong nakikitang mga may 90, may 70, may mga ganun lang eh. May 80. Ang ganda na, mga high-is na nga eh, ang tatak eh. Okay na eh, yung Toyota, matatag pati yung Toyota. May mga ganun kasi ako nakikita sa mga marketplace eh. 80, pwede na talaga. May iba nga, pag yung makachimpo ka ng talagang rust talaga, 70, kita mo, napakaganda pa. Talagang sulit pa talaga. Basta diesel lang talaga, diesel. Kasi ang diesel po mga ka-journey ay matatag. Tsaka hindi siya ganun ka sirain, no? Hindi siya ganun kasirain pagka diesel. Kumbaga lumalaban sa bakbakan talaga sa kalsada. Hindi ka mukha ng mga di gasolina na medyo masilan kasi yun mga ka-journey. Pero pag diesel, okay talaga. Kabisado ko kasi ang diesel eh. Ay dami akong nakikita sa marketplace na ganun. 70, may 80. Kung gusto mong talagang medyo makinis pa, talagang dabis pa talaga, mga nasa 100. Ako, ang ganda nun. Pero sa akin, kahit mga 70, okay na ako dun talaga. Okay na. Basta pag ibiyahe lang, dito lang. Tatanggap ka ng mga book, dito lang. Kita ka lang 1,500, 2,000 siyang araw. Sus, kasulit na kayo sa isang araw. O at least walang pressure. Pagka kita na, pwede na, uwi na tayo, Ate Mengs. Pwede na, kumita na tayo eh. Wala naman ting huhulugan eh. Wala naman ting huhulugan, okay na to. Hindi ba? At the same time, ma-vlog pa namin.
kung saan kami magdi-deliver, saan kami pupunta, o saan kami pipick up. O di kahit pa paano dagdag. Ano din yun? May content na, ikikita ka pa doon sa kino-content mo, may kita pa. Yung mga ganun. Yun ang aking naano ngayon. Yun na lang kasi ang pinakamagaan sa akin na trabaho, mga ka-journey, na hindi na rin ako masyadong mahirapan pa kasi nasa Manubila lang ako. Pero sana matupad. Hindi naman malayong mangyari din. At saka hindi naman masamang mangarap na eh. Hindi ba, mga ka-journey? So yun, hanggang dito na lang, no? God bless ating lahat, no? At medyo ano si Kuya Noy. Na-stress na naman si Kuya Noy sa sige lang, mga ka-journey. Salamat po, mga ka-journey. Bye-bye.